Okay, November 16, 2023, Real Talk 101, Episode 2. Ngayon, kukuha tayo dito ng isa, no? Tapos i-discuss natin kung ano ba ang layunin ngayon sa araw na ito, kung ano yung meron sa message na yan. Dito nga, Oop! Productivity. O, diba? Bubuyog. It is the time to examine your productivity, disorganization, and indecisiveness, and may be causing you to miss opportunities, and take a moment to prioritize your goals and get a clear view of how to get where you want to go and what it will take to get there. O, di ba? Ito yung napakaganda. Issue ng tao sa ngayon. Kasi ibig sabihin nito, ano ba yung nagawa mo sa buhay mo sa nakaraang 10 buwan ng 2023? Umunlad ka ba? Nakaipon ka ba? Nabawasan ba yung problema mo kumpara ng 2022? Ano ba ang meron sa 2023 mo? Kasi isang buwan na lang mahigit. O sabihin na natin 6 weeks to go, tapos na yung 2023. Itong productivity na sinasabi dito is, ito yung panahon na tanungin mo na yung sarili mo. Gumanda ba buhay ko ngayon 2023 compare no 2022, or mas naging malala, naging disorganized ka pa rin, yung parang hindi ka pa rin makagawa ng desisyon mo. Ano ba yung mga bagay na naging dahilan at na-miss mo yung mga magagandang opportunity sa buhay at hindi mo nagawa? Ito yun na. Bigyan kita. Real talk. Sa isang client ko, kasal siya no? Ikinasal siya pero hindi agad-agad. Yung kwento kasi, nakaplano siyang magpakasal sa isang babaeng mahal niya. Na, basta mahal niya. Tapos, planado na. Tapos, kasi, umiinom siya. May isang babae siyang nakasabayan sa inuman lagi. At yung babae na yon, type siya. Gustong gusto siya. Pero alam ng babae na yung lalaking yan is nakaplano ng ikasal, no? Andun na lahat nakaplano na lahat, magkabilang pamilya. Yung ginawa ng babaeng yan, nang nagpabuntis, no? Nung nabuntis siya, lagi siyang nandoon sa lalaki, kaya siya nabuntis. Yung nangyari, nanalo siya. Kasi hindi yung lalaki na ikasal doon sa mahal niya. 'Di ba? Syempre kasi yung babae na yon, ayaw niya na maano yung isa kasi nabuntis niya Tapos kiniklaim ng babae na siya yung nabuntis. So yung nangyari ngayon, to cut the story short, yung babae na nabuntis, nanalo. Hindi natuloy ang kasal, 'di ba? Yun yung goal niya na hindi matuloy ang kasal. Ipinanganak na yung bata, dumaan na yung 3 taon, hindi siya pinakasalan ng lalaki. Kasi hindi siya yung mahal. Ngayon, hanggang sa dumating yung panahon na, pero yung buong pagsasama nila sa unang 3 taon, masama. Kasi andun yung sumbatan, andun yung araw-araw sigawan, away. Kasi nga, hindi siya mahal. Nagsama lang sila dahil nabuntis siya. Ngayon yung punto doon is, tinakot ng ama ng babae yung lalaki, kaya nakasal sa kasalang bayan. So nagtagumpay ulit siya, 'di ba? 3 years later na ipinanganak niya yung bata, pinakasalan siya sa kasalang bayan, pero yung pamilya ng lalaki never na sumuporta sa kasal na yon. So minalas yung kasalan nila kasi hanggang sa ngayon malas ang buhay nila. Yung goal dito is sa lalaki ay nakatagpo ang lalaki ng isa pang babae na mamahalin niya at minahal niya ng lubos.
Ngayon nalaman ito ng pinakasalan, di ba? Galit na galit siya, nanggagalaiti siya pag nakapagbitaw siya ng salita, parang hindi din niya inagaw yung lalaki sa isa, di ba? Pero the punto doon is hindi siya talaga naging masaya buong pagsasama dahil yung lalaki parang nandyan siya, no? Sumusuporta siya financially. Pero yung puso't isipan ng lalaki, lutang, hindi nakapokus sa kanya. Yung focus ng lalaki is yung anak. Kasi nadagdagan yung anak. Tapos, yung nadagdagan yung anak, duda pa yung lalaki doon. Kasi, papaano nabuntis yung asawa niya, nawala siya doon halos 1 taon. May mga ganyang issue. So, this is all about real talk. Sa nakaka-relate, sa nakaka-resonate, eto, merong mga ganitong pangyayari. Ngayon, yung nangyayari doon, mas pinili ng lalaki na iwanan yung third party na minahal niya. Ibang babae na yon. Minahal niya, sinunod niya yung payo ng magulang niya na balikan yung asawa niya. Kasi nagkaroon sila ng separation 2 years. Ngayon, nung binalikan niya yung asawa niya, hindi nagbago. Ganun pa din. Hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis ng bahay, hindi marunong mag-alaga ng anak, hindi marunong mag-budget ng pera. Tapos mabunganga pa, sugarol pa, umiinom. Dun lahat. Tapos lahat-lahat ando doon ng bisyo. Ngayon, yung nangyari doon is walang productivity. No, walang organized na decision sa takbo ng buhay. Binabalik ko dito. Kung kayo nasa ganyang sitwasyon, i-cut nyo na. Huwag nyo na ituloy. Kasi paulit-ulit wala kayong pagbabago, wala kayong productivity, walang asenso. So bakit nyo pa ipagpipilitan ang bawat isa kung hindi na kayo masaya? Kasi sa simula pa lang one-sided na. So, papaano ka makaasa na mag-give and take, one-sided na nga sa umpisa pa lang, di ba? So, kung ikaw ba naman napikot lang, tapos pinanindigan mo lang yung sitwasyon, tapos hindi pa siya nagbago, pinatawad mo na, pinalagpas mo na, hindi pa rin nagbago. So, kung hiiwanan mo siya, sa mata ng tao, mali kasi siya yung nakasal, di ba? Pero sa mata ng Diyos at sa mata ni universe, hindi na mali yun. Kasi kailangan mo na rin bumitaw dahil pagod ka na. Kailangan mo na rin bumitaw kasi hirap ka na. Yung iba kasi yung hirap ng pagod sa trabaho, sa hirap na nararamdaman ng kalooban. Ando doon kasi yung nakakulong ka, nakabartolina yung puso't isipan mo, na pinagbigyan mo siya na ipakita niya kung ano man yung dapat niya ipakita para mahalin mo siya, na para ka kasi hindi siya nagbigay ng dahilan para kalimutan mo yung nakaraan, bagkus naging trigger pa siya para hindi mo makalimutan yung una, kasi inagaw ka lang di ba? Ngayon, nung punto na nagkaroon siya ng pangatlong babae sa buhay niya, maliban doon sa una, tapos yung nakasal, tapos yung pangatlo, mahal niya yung pangatlo. So, ibig sabihin nun, yung asawa or yung wife, wala talaga sa eksena. Naging asawa siya dahil lang sa papel, dahil lang sa mga bata. Pero dito, yung pangatlo, pinipigilan ng wife na makipag-communicate yung husband niya doon sa pangatlo kasi alam niya na bibitawan siya ng husband niya. So kung kayo nasa ganitong sitwasyon, palayain niyo na yung bawat isa. Kesa naman mamuhay kayo sa stress, sa toxic, sa araw-araw. Hanapin niyo kung kanino kayo nakadestino, kanino kayo nakatadhana. Tapos, huwag nyo lang kaligtaan na suportahan yung mga bata para walang gulo. Kasi ang pangit na namubuhay ka sa puro galit at puot. That's the real talk.